Good morning, Kuya! Rise and shine, mga kasangbahay! Ako si Paul, na na-fall in love sa pagluluto. Good morning, mga kasangbahay! Ako naman po si Van Lloyd, na... wala ka maisip? Okay lang yan. Alam mo, baka gutom lang yan. Baka kailangan mo ng something na pang-boost. Something na may asim. Asim kilig. Sinigang! Eh! Pero hindi lang basta sinigang. Ito ay ang sinigang na hipon. At syempre, to make it more healthy, sasamahan natin ito ng napakaraming gulay. Walang mga kasangbahay, saktong-sakto kasi taglamig ngayon at napakasarap humigop ng isang mainit na sabaw at saktong-sakto, hipon pa. Ako, seafood na naman tayo. So, ready ka na? Siyempre! Let's cook it right! At ito ang ating ingredients. Sibuyas, kamatis, labanos, okra, talong, kalamansi, patis, paminta, kangkong, hugas bigas, at ang ating main ingredient, ang hipon. Linisin natin ang hipon. Tatanggalin lang natin yung dark vein or yung bituka niya gamit ang toothpick. Tinatanggal yan mga kasangbahay dahil sa mapait na lasa nito at magaspang na texture. Pero safe naman yung kainin. Next naman ay i-trim lang din natin itong legs ng hipon at ang kanyang spikes. Oo, para maalis ang langsa at yung madulas na texture. Buksan na natin ang ating stove at magpapakulo tayo ng hugas bigas. Ito na rin ang magsiserve na ating sabaw. Ayan mga kasangbahay, nakadepende na yun sa inyo kung gaano kadami yung sabaw na nilalagay ninyo. Kasi meron tayong mga kasangbahay na gusto nila marami. May iba naman gusto nila saktuhan lang. So, kayo na bahala. At pagkatapos yan, isabay na natin ang sibuyas at kamatis. Mas maraming sahog, mas maganda. Siyempre, takpan lang natin at pakuluin sa loob lamang ng 5 minuto. Ayan, kumukulo na ang ating sabaw. Malasa na ito pero mas lalasa pa ito kapag hinalo na natin ang iba pang mga gulay tulad ng okra, Okra? talong. Sabay na rin natin, syempre, ang radish. Paul, alam mo ba na yung radish? Good source yan ng natural nitrates para makapagtulong, improve ng ating blood flow. Good tip Pero, yan. mga kasangbahay, sa mga may problem sa thyroid, iwasan nyo ang pagkain ng marami niyan kasi pinapababa niya naman ang pag-produce ng ating thyroid hormones. Yan, napakagandang fact niyan. At ngayon, takpan lang natin at pakuluin hanggang sa maging half-cook ang ating mga gulay. At pag kumulo na, ihalo na natin ang ating hipon. Just make sure na hindi ito ma-overcook dahil mabilis lang talaga ito maluto. Ihalo na rin natin ang siling haba. Takpan at pakuluan sa loob lamang ng 2 minuto. Malalaman natin na luto na ang hipon kapag nagbago na ang kanyang kulay. Magiging light pink or orange ito. Yan, medyo luto na pala agad. Ngayon, ihalo na natin ang patis, Masarap pag may patis talaga. paminta, at syempre, hindi mawawala ang ating pang-asim, ang calamansi juice. Hindi kompleto ang sinigang kapag walang asin. Pero mga kasangbahay, kung napapansin nyo, ang nilagay namin ay kalamansi. Kung wala kayong kalamansi, pwede kayong gumamit ng sampalok, mangga. At ihalo na rin natin ang tangkay ng kangkong. Ipinapahuli ko to dahil gusto ko na crunchy ito. Kapag inuna kasi natin, parang ma-overcook siya agad. Tama. At ngayon mga kasangbahay, ihalo na natin ang dahon ng kangkong. Madali lang ito maluto. Pakuluan lang natin ito sa loob lamang ng 1 minuto. Ayan, luto na ang ating sinigang na hipon. At hindi lang masarap ang hipon dahil mga kasangbahay, meron din itong minimal saturated fats gaya ng omega-3 fatty acids na nakakatulong to lower the blood pressure at pinapababa din ito ang chances na magkaroon tayo ng heart disease at stroke. Laging tatandaan, para maging maayos ang ating pagluluto, gawin natin lagi ng may pag-ibig. Ayan mga kasambahay, huwag natin kalilimutan, bago kumain, manalangin. Tara, kaya na tayo.